What's up? Andito na naman tayo sa panibago nating pag-aaralan ngayon sa math. At isa po ito sa mga napakahalagang pag-aaral o lesson sa math na pwede nating i-apply lalong-lalo na sa science. Nakaranas na ba kayo na makakita o maka-encounter ng isang napakalaking number o isang number na napakahaba? Kagaya ng sukat ng sun, or kundi naman ang layo ng Earth hanggang sa ibang universe. Or pwede namang sinusukat natin yung size ng isang maliit na bagay na kasing liit ng atom. Paano kaya natin isi-simplify ang mga malalaking numbers o yung mga mahaba ang number form nila? Kaya, ang pag-aaralan natin ngayon ay tinatawag nating scientific notation. Ano nga ba ang scientific notation? Scientific notation, it is used to represent very large and very small numbers. It is written as a number between 1 to 10 multiplied by a power of 10. Ang scientific notation po ay nagsisimplify ng isang mga napakalaking number o napakaliit na number by expressing it to a number between 1 to 10. So, gagawin natin siyang nasa 1 hanggang 10. And then, imumultiply natin sa power of 10. Paano nga po ba ito? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang table ng power of 10 at yung kanyang equivalent sa standard form. Sa power of 10, nakabase po tayo sa exponent na ibinigay sa kanya. Kung maalala po natin ng exponent, ito po yung mga maliliit na number na nire-raise natin sa certain number para malaman natin kung ilang beses natin i-multiply yung certain number sa kanyang sarili. For example, 10 raised to 6 power, ibig sabihin, 6 times mong i-multiply si 10 sa kanyang sarili. At ang kanyang sagot ay 1 million. Kung mapapansin nyo po, sa standard form, ang mga zeros ng power of 10 ay nakadepende ang kanilang bilang sa exponent. Kagaya nito, 10 raised to 6 power ay meron tayong 6 na zero sa standard form. 10 raised to 5th power is meron tayong 5 na zero sa standard form na nag-result ng 100,000. Dito naman sa 1, dahil raised to 1 lang, so, meron lang tayong isang zero. At dahil sa 10 raised to 0, ay wala tayong ilalagay na 0 sa standard form. Ngayon, kapag ka naman decimal form ang pag-uusapan natin, kung mapapansin po natin, ay meron po tayong exponent na negative. Yan. Kagaya nito, negative 1. Kung makikita po natin, ang negative 1, or ang 10 raised to negative 1, ay meron lamang isang zero at yung zero na yon ay nasa whole number pa. Si negative 2 ay merong dalawang zero. Si negative 3 naman ay merong tatlong zero. Si negative 4 naman ay may 4 na zero. Si negative 5 ay may 5 zero. At si negative 6 naman ay may 6 na zero. Sa makatwid, pagka tayo ay magko-convert ng isang exponent na power of 10, ay depende po ang kanyang zero sa standard form kung ilan ang ating exponent na nakalagay. Ngayon, pag-aralan natin how to change a numbers in standard form to scientific notation. So from the standard form, gagawin natin siyang scientific notation or paiikliin natin. Example, we have 650 million. 650 million ay pwede nating mapaikli o pwede nating masimplify. Ito po ang unang step. First step, move the decimal point to the left until you have a number equal to or greater than 1 but less than 10 and drop the zeros. So, ang goal natin dito, si 650 million ay dapat greater than 1 but less than 10. Paano natin yun gagawin? According sa ating step, kailangan po nating i-move ang decimal number hanggang to the left, hanggang ang number natin ay maging greater than 1 but less than 10. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. Kung dito natin ilalagay si decimal number sa pagitan ni 6 and 5,
magkakaroon tayo ng number na 6.5. At dito, nakita natin, 6.5 is greater than 1, but less than 10. Next natin, ay bibilangin natin yung movement na ginawa natin. So, meron tayong 8 move. Ngayon, step 2, count the number of decimal places you move the decimal point to the left and use that number as the positive power of 10. So kanina binilang natin yung decimal number o decimal places na minove natin at meron tayong 8 moves. Kaya naman, sa step 3 natin ay we will multiply the decimal number by the power of 10 raised to the number of decimal movements. So, dahil meron tayong 8 moves ng decimal point, imumultiply natin siya sa power of 10, kaya 6.5 times 10, at dahil meron tayong 8 moves, meron tayong exponent na 8. Kaya ang 650 million ay equal sa 6.5 times 10 raised to 8. Another example, paano naman kung meron tayong decimal na kagaya nito na 0.0000000905? Paano natin yan masisimplify? Okay, kagaya po ng ginawa natin kanina, move the decimal point to the right until you have a number equal to or greater than 1 but less than 10 and drop the zeros. So, kagaya naman ng ginawa natin, yun nga lang, we will move the decimal point to the right naman kasi decimal number siya. Pag whole number to the left. Kasi ang goal natin dito ay kailangan yung number natin ay maging greater than 1 pero less than 10. Ayan. So, move natin yung decimal point. Ayan. Move natin siya ngayon. Hanggang sa makarating siya ng 9.05. Ang tanong po, ang 9.05 ba ay mas malaki sa 1? Opo. Less than 10 din ba siya? Opo. Kaya ang 9.05 ang ating magiging number ngayon. At dito na po natin ilalagay yung decimal point. Ngayon, ang susunod nating step ay bibilangin natin ang decimal places na minove natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 na decimal point na minove. That is how many times we move the decimal point. Pero, ang ating number na gagamitin ngayon ay negative power of 10. So, meron tayong 8 moves. So, sabi natin, gagamitin natin siya na negative power of 10. Bale, si 9 over 5 po ay imumultiply natin ngayon sa power of 10 and raised to the number of decimal movements. So, depende po siya kung ilan po yung moves. Kaya kanina, binilang natin yung moves at meron tayong 8 moves, pero gagawin lang natin siyang negative. Ayan. So, 9.05 times 10 raised to negative 8. Diyan na po yung pinakasimpleng form. Paano naman natin ipapalitan ang scientific notation to standard form? So, baliktad naman ang gagawin natin ngayon. Halimbawa, meron tayong 3.75 times 10 raised to 6. Dahil times 10 raised to 6 siya, move the decimal point 6 place to the right because the exponent is positive 6. Add zeros as place value holder. Ang gagawin natin ngayon, si 3.75 ay mag-move tayo ng 6 na beses dahil ang exponent natin ay 6. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, and 6. At kapag na-move na natin ang decimal point to the right, dagdagan daw natin ng 0 bilang place value holder natin. So, magiging
3,750,000 na siya. So, ang 3.75 times 10 raised to 6 ay 3,750,000. Ayan guys, so ganun lang kadali ang pag-simplify ng mga malalaki o maliliit na numbers. At ito ay gagamitin natin sa pamamagitan ng mga natutunan natin about scientific notation. So alam ko, marami kayo natutunan ngayon. Kaya thank you very much sa panonood ng aking video and see you to another lesson. Goodbye!